Net 25! Maganda ang balita nila sa mga DD. Asia survey ang Marcoleta, pasok sa top 12. Baka naman yan is 12 to 18 ang posisyon, ha? Tapos sinabi nyo lang, pasok sa top 12. Iba kasi mga bossing, yung pasok sa top 12, yung sigurado kang nando sa spot na yon, no? Pero kapag, kagaya po nung Pulse Asia, may inilabas mga boss chief amo sir. Yung Pulse Asia, may inilabas kahapon na, ano tawag dyan, na survey. Asan ba yun? Nandiyan lang yun makikita. Ito. Na, merong mga range mga kababayan, yung mga senador doon. Ito, pakita ko lang muna sa inyo. Ito. May mga range Kunyari, ayan. Kunyari si Bongo, number 1. Number 1 talaga yan, di ba? Ito, hanggang Abi Binay, 5 to 12. Yan. Yan yung masasabi nating sok pa talaga sa mga kababayan. Si Marcoleta, ito nga sinasabi ko, Marcoleta, pasok 12 to 18. Ay, nako po. 12 to 18 naman pala. No? Iba kasi yung sinasabing pasok sa top 12. Kung pagbabasihan natin yung pasok sa top 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o 12, Pacquiao. Yung kay Pacquiao nga, 8 to 16 na, no? Bakit po nila nilalagay yung mga ganyan? Kasi po, yung mga napoposition po sa pang-10 hanggang 12, walang kasiguraduhan na mananalo. Kadalasan po, nalalaglag pa po yung mga yun. Mga bossing. Pag sinabi mong pasok sa top 12, ang iisipin ng sambayan ng Pilipino, lando sa kaibabawan ng 12. Secure na. Si Marcoleta pala, ayan, 12 to 18 ang ibig sabihin, no? Posibleng nasa pan 18. Ay. Pakinggan natin yung Net 25. Baka mamaya pinatay nyo na naman yung comment section dito, ha? Sabi ni Janelle, tama naman si Janelle, dapat ang balita, munti ka na sa top 12, no? na bago ang May 12 election. Pumasok po sa top 12 sa bagong Pulse Asia survey ang senatorial candidate na Pulse Asia, yung binabanggit, mga kababayan. Eto naman yon. Tama naman, di ba? Alisin ko lang ulit to. Remove, ilagay ulit natin. Tama naman, Pulse Asia, itong pinakita natin, Pulse Asia. Ayun si Marcoleta. Naglalaro sa top 12, naglalaro sa 12 to 18. Di ba? Pero syempre, bata nila yan. Di ba? Diyan sa Net 25. Bata nila yan, kaya kailangan pasok sa top 12. Di ba? Ganyan yung mga pagbabalita para yung mga DDS is lalakasan ng loob. Mga bossing, tingnan mo naman kasi yung mga kandidato nila. Di ba? Tingnan nyo yung mga kandidato nila. Yung Bongo, number 1 niya, maa-ICC naman. Yung Bato, number 3 nga. Posibleng hindi posible. Next na nga sa ICC. So, baliwala din. Di ba? Game. na bago ang May 12 election. Pumasok po sa top 12 sa bagong Pulse Asia survey ang senatorial candidate na si Congressman Rodante Marcoleta. Habang tumaas din ang ilang porsyento. Siyempre, bata nila to. Laging ang speaker to dyan, di ba? Laging nandyan sa mata ng agila. Si Marcoleta. Talagang pinapalakas nila. At si Marcoleta din, mga kababayan, yung nadismaya, no? Yung nagpadismaya doon sa ibang mga kababayan natin na Iglesia ni Cristo. Paano ba naman sabihin nila, peace rally, peace rally. Pero ang totoo pala is political rally pala. Nagulat sila, no? Sabi, Nay, aalis ako ng bahay. Saan ka pupunta? Sasama ako sa rally. Huy, wag ka sumasama sa mga ganyang rally na yan. Delikado yan. Hindi, Nay. Para po sa kapayapaan ng Pilipinas to. Hindi ba kayo proud nun? Kasama ako sa magpapanatili
o magpupush ng kapayapaan ng Pilipinas. Ganun ba? Opo, sa church po namin to. Pagdating doon, nagsasalita si Marcoleta, tapos nandoon yung mga PDP senator. So, sabi, ano kaya yung, sa kapayapaan dito? Parang yung mga sinasabi ni Marcoleta, tungkol sa politika lahat. Bongbong, bahala kayo dyan. Ay, tanong ko dyan, sa Net 25. Yung mata ng agila, naka-on ba yung inyong comment section? Baka mamaya naka-off na naman yan, hindi na naman kayo tatanggap ng mga komento ng taong bayan. Lagi nating i-on. Kailangan handa tayo doon sa mga sinasabi ng taong bayan. Huwag tayong mag-off ng comment section. Ang survey result po ng ilang pong mga kandidato sa pagkasenador ng PDP Laban. Erlo Bringa sa balita. Si Bato, si Bongo, matagal nang nandyan yan. Sa 1 to 5, di ba? Si Bato, kahit papaano, minsan lalabas sa top 12, minsan papasok din sa top 12. The rest, wala na akong nakikita. Ano sabi doon sa Net 25? Ng ilang pong mga kandidato sa Marcoleta. Habang tumaas din ng ilang porsyento, ang survey result po ng ilang pong mga kandidato sa Tumaas lang. Buti hindi nyo sinabi na top 12, ano? Sabi ni J-Lo, laging naka-off ang comment section nila. Hindi nila kayang basahin yung mga sinasabi po ng taong bayan. pagkasenador ng PDP Laban. Erlo Bringa sa balita. Nakamit ni Representative Rodante Marcoleta ang 28.3% votes ng mga sinurvey. Subalit sa datos ng Pulse Asia, 74% naman ng mga sinurvey ang aware na tatakbo ito bilang senador. Kaya may panahon pa para malaman ng mga botante ang kanyang kandidatura. 74% yung nakaalam na siya ay tumatakbo. Kasama ni Marcoleta sa rank 12, sina Las Piñas Representative Camille Villar, 29% at dating Senator Bam Aquino na mayroong 28.6%. Nananatili namang nangunguna sa survey si Ilan sila dyan? Ilan sila dyan sa 12? Bam Aquino. Kasama dyan si Bam Aquino, si Villar. Pati nga si Ipe, nandoon din. Ilan yan, mga kababayan? Ilan ang porsyento ni Marcoleta na siya yung tatanghalin na pang-12? Di ba? Delegates pa din mga kababayan. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga nasa top 10, 10, 11, 12, nanganganib pa din po yan. Hindi pa din sigurado yan. At yung range nung kay Marcoleta, ang kanyang posisyon ay naglalaro sa top sa 12 hanggang 18 malay ba naman natin kung 18 naman yung bilang niya talaga, di ba? Senator Bongo na merong 61.9%. Pangalawa si Erwin Tulfo na merong 51.1%. Habang ikatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa na merong 48.7%. Pang-apat si dating Senate President Tito Soto na merong 44.2% votes mula sa respondents. Panlima si Senator Pia Cayetano na may 37.5%. Bong Revilla, 36.9%. Dating Senator Ping Lacson, 36%. Willie Revillame na may 35.7%. Ben Tulfo, 35.4%. Parang yung Seminay tsaka yung Net 25 magkaparehas na Parang parehas na sila. At Makati City Mayor Abby Binay na merong 35.3%. Pang-anim si Senator Lito Lapid na merong 33.3%. Sumunod si dating Senador Manny Pacquiao na merong 32% at ang pang-11 ang aktor na si Philip Salvador na Kanina may nagtanong sino ang mga respondent, sabi ni Wisely. Tapos ang respondent ng mga yan, INC at KOJ silang. kaya pala, idagdag mo na yung yung Archlight. Ang laging pinapakita nun, number 1 si Buloyski, mga kababayan. Yung Archlight, ay grabe. Number 1 si Buloyski. Number 2 si Bongo. Number 3, Philip Salvador. Number 4, yung mga yung mga PDP. merong 30.9%. Ang survey ay sinagawa noong March 23 hanggang 29 sa 2,400 na respondents na merong margin of error na positive negative 2% ng national level. Nagkaroon din ng pag-angat sa latest survey ng Tangere ang ilang PDP laban. Sabi ni Sir Joel Malibiran, hindi ko alam na DDS pala yung Archlight na yan. Nakita ko lang din Tapos,
inatrasan namin yung kanilang mga naunang mga content doon sa Archlight. Aba, nakita namin puro pagtanggol kay Buloyski. Puro pagtanggol doon sa mga PDP at doon sa mga DDS. O, tapos naglabas sila ng survey. ng survey daw nila. Yung survey daw nila, number 1 si Buloyski. Senatorial candidate, kamilang si Marcoleta na umangat ng 4%. Kasama din sa nag-angatan sa survey, sina Senator Christopher Bongo na umangat ng halos 2%. Senator Bato de la Rosa na umangat din ng halos 1%. Habang si Philip Salvador bumaba naman ng halos kalahating porsyento sa survey. Naku, bumaba si Philip Salvador. Umangat ng konti yan, bumaba ng konti yan. Wala pa din ho, mga kababayan. Ganun pa din ho, no? At may iniiwan yan na, kumbaga, mensahe po sa mga basher. Kagaya nyo, kagaya natin. Mamatay na kayong lahat, mga basher ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon din ng pagtaas sa survey ang ilan pang mga kandidato sa pagkasenador tulad ni Camel Villar at Senator Amy Marcos ng halos 1 hanggang 2%. Sumadsad naman ang iba pang senatorial candidate at halos ilang porsyento. Hinto na natin doon, mga kababayan.